nagtatago kami sa dilim para di kami makikuha ng Literal na gobyerno. fly-by-night. True. Tapos ang account ko is mail enhancement. Mindset kasi sa probinsya or napalaki sa amin is kapag graduate ka ng high school, mangangatulong ka agad. Oh. Ganun siya. Sinasabayan namin yung pagka-horny ng mga customers. If kailangan namin umungol para bumenta, Oh my umungol God. kami. Parang bangungot kasi yung nangyari sa amin doon. Sobrang hirap na we experience na hindi kumain 3 straight days. Na iiyak na lang kami ng nanay ko because walang laman yung sikmura namin. Hi mga ka-BPO Real Talk. Today, special ang guest natin because he is the voice of all the graveyard shifts heroes or mga puyaters. And second, siya ang tinig ng mga nagbe-breakdown habang naka-headset. Please welcome, I'm super pleased to introduce to you, to our guest today, Bayaning Puyat Chronicles creator, Nikki. Hi mga puyat! Welcome sa channel na to. I'm here in BPO Real Talk and it's nice to be here. Thank Yeah. you, Nikki, for gracing us with your presence today. Happy ako kasi I'm a fan of your content creations. So, kumusta ang buhay-buhay natin today? Well, okay naman. For a while, umalis muna ako sa corporate world to focus on the BPO content creation journey ko. And I'm enjoying it naman and I'm planning to go back naman to the BPO world anytime soon. So, pahinga muna. Pahinga muna tayo. Okay, good. And I love your transition, ha? So, from the skits you're doing about BPO life, ganyan, ngayon, parang ang transition mo is helping leaders and BPO about ano yung mga pwede nilang gawin Correct. sa mga buhay-buhay nila inside operation. Right. Kasi for the longest time, nakafocus ako sa agent, kung anong ginagawa ng agent sa loob ng production floor. And I think it's time na para i-touch ko yung side ng supervisors because sobrang hirap din naman ng burden na dinadala ng mga supervisors because I was in that role, hindi siya madali. And I'm just trying to give a little perspective doon sa standpoint ng mga supervisors and leaders. Okay, good. And then before you take us on the journey going to the Bayaning Puyat Chronicles creation, I'd like to know, let's go back to your journey muna in the BPO sector, BPO industry. Paano ka nagsimula and how did you get interest din sa BPO? College undergrad ako, so lumabas ako ng Maynila, pabalik dito sa Maynila as katulong. So houseboy ako ng sarili kong tito. Ang trabaho ko is naghahatid ako ng pamangkin ko sa school every day. Then one day, sa TESDA kasi is may yung sa mga barangay, mga naglilibot sila, may hinahatid sila mga pamphlets na free call center training sa TESDA. Gusto ko siyang atinan because wala akong bagong learning. So para may magawa lang ako at may masupply lang ako sa utak ko. Ang problem ko noon is walang magbabantay or maghahatid doon sa pamangkin ko. So nagpaalam ako na for at least 10 days, kasi 10 days lang yung training, payagan niyo ako doon. I'll make sure na mahahatid, masusundo ko yan. So pinayagan naman ako. Then luckily nakapasa ako doon sa entire 10-day training na yon. On our 10th day, may bumaba sa aming recruitment agency sa isang call center. Na-hire ako doon. Tapos doon na nagsimula. Ang problem ko pa noon is I was only 17 years old. It was September, first week ng September. My birth date is September 8. So I have to wait couple of days bago pa ako ma-legally hire. So tinago ko muna na sabi ko, 18 na po ako. Ganon. Pero pinalate kong mag-submit ng requirements para lang pumasok siya dun sa age mo. pumasok siya sa age ko. Tapos yun na, nag-start na ako sa call center. My first account, very epic. It's fly-by-night. Uso yung fly-by-night ng mga umpisa, yung mga nagtatago kami sa dilim para di kami makikuha ng Literal gobyerno. na fly-by-night. True. Tapos ang account ko is mail enhancement. Outbound lang siya. So nagbabasa kami ng mga script. Ang script namin is mga pampahorny sa mga customers na matatanda. Ayun. Tapos bigla na lang siya nagsara kasi illegal nga siya. Okay. So a very good inspiring story yung
from province to training ng call center. Kumusta yung training mo? Kumusta yung transition mo from, sabihin na, houseboy or walang experience pa to the training of call center? Nung una, very surprising kasi parang bagong world eh. Kasi sa probinsya, pag graduate ka ng Saan po yung probinsya niyo? Sa Southern Leyte. Hi, Mayang Buntag. Oo, mag-ano ka? Mag-shoutout Mayang ka. Buntag ka ninyong tanan. So, iyon. So, parang ang mindset kasi sa probinsya or napalaki sa amin is kapag graduate ka ng high school, mangangatulong ka agad. Oh. Ganon siya. Pero ako, naging iba kasi perspective. Gusto ko mag-college, gusto ko mag-teacher. Kaso hindi na talaga kaya nung financial status namin that time. So, I was forced to stop para magtrabaho. Pero yung trabaho is bumalik lang doon sa unang in-instill sa utak ko na mag-houseboy ka. So, doon lang. Pero sabi ko, I can do more kasi may utak ako. I graduated first honor, nung high school, first honorable mention. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ko ito magamit. So, kailangan ko siyang gamitin. So, ayun na, nag-start na ako doon. And yung mga English terms, okay lang naman. Pero English Carabao din ako dati kasi nahaluan tayo ng regional accent. So, yung transition, it's okay. It took time bago ko talaga medyo naayos yung pagsasalita ko. But it's good to be here na sa position ko. Alam mo, comparing yung, sabihin natin, barok yung English natin. No? Ako kasi galing ako ng Norte. Ang English ko, bago ako pumunta ng call center, sobrang tigas. Pero comparing the English accent to your accent dun sa Visayas area, mas magaling kayo. True naman. Totoo, mas magaling kayo. Mas magaling talaga kayo. And I can attest to that. Huwag niyo kayo babash, pero I can attest to that talaga. Magaling talaga. So let's talk about your first account. So, alam natin, male enhancement, account. Can you tell us about your first call? Kasi interested talaga ako malaman. Well, hindi ko na maalala yung unang call ko. Basta alam ko kinakabahan ako noon. Pero ang pagkakapare-pareho kasi nung calls namin doon sa call center na yon is sinasabayan namin yung pagka-horny ng mga customers. At kailangan namin umungol para bumenta. Oh my God! Umungol kami. Tapos sa mga lalaki doon, ang pangalan talaga namin mga babae kasi mas mabenta kapag babae. Sample nga. Sige nga, mag-sample nga. Nakalimutan ko na yung feel namin. Pero parang ang focus doon yung parang ipapatanong mo sa customers mo kung ano talaga yung problem niya. Is there a problem with your erection? Mga ganon-ganon. Tapos kukuhain mo yung loob nila. Pero na-figure out, kasi parang malinaw, legit lahat sa amin eh. Pero nung parang tumagal-tagal na ako, so parang may mali sa ginagawa namin. Kasi may ibang LOB yon. Ang mga natatanggap nilang calls, mga expired products daw pala yung pinapadala namin. Oh my God. Tapos one day, nakita ko na lang na nabalita yung company na yon. Sa TV talaga? pa, 5. Tapos, ang eksena is mga illegal software and for credit card pooling daw pala talaga yung trabaho namin. So, nangunguha kami ng mga credit cards ng mga customer. So, yun. Pero, di ko naman talaga alam kasi bata pa naman ako nag-start sa call fresh, center. di ba? Correct. Fresh na experience. Mm-hmm. So, when you heard about that or when you learned about that, nag-resign ka na talaga? Hindi. Hinintay namin na magsara talaga yung company. And sobrang ko noon parang hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi nasanay na ako na ang English ko lang is nakabase lang dun sa papel kasi it's outbound eh. Lahat ng kailangan mong sabihin nakasulat doon. So, walang bagong salita kang ilalabas. Lahat nandoon. Ang epic pa nun is, kapag may rebuttal si customer, meron kaming clear book. Hindi uso pa yung system. Oo, so yun na yung clear book. Clear book. Gaganon mo pa nga yun. Oo. Pag sabi si customer, I'm not interested. Sabi ko, ay, asan yung I'm not interested dito? Sabi ko, ay, ito. So, it will take time para sumagot ka. Mano-mano. Sabi ko, please call me back. Sabi ko, ay, asan yung call me back dito? Ganon ang eksena namin doon. Tapos, nahirapan ako pumasok sa EGS was my first big company dream. So, yun yung parang gusto kong pumasok dito. Why? Kasi nasa ABS sila. Nakapag-apply ako doon one time, ang daming artista. Sabi ko, ay, gusto ko dito magtrabaho. So, na-inspire ka ulit. Oo, sabi ko, papasok ako dito. And alam ko na hindi pa ako magaling that time na palagi ako nag-fail. So, I think more than 4 times ako nag-fail sa EGS hanggang sa naging Alorica na lang siya, or naging EGS to Alorica na lang siya.
pabalik-balik ako noon. And naubos na yung pera ko from the last company. So, ginawa ko noon is, uso yung video karera. Yung sugal ng mga kabayo-kabayo, yung nagtatakbuhan. Basta piso-piso siya, manalo kang tres, mga 10 piso. Doon lang talaga Saan to, ako. sa mall? Sa mall ba yun? Sa mga eskinita. Sa eskinita. Ngayon wala na kasing ganon. So yung video Online karera na na kasi. yun, Charot. kung ngayon may scatter, may ganon dati. Harapan mo yung sugal. Tapos nambuburaot lang talaga ako sa mga naglalaro. Kunyari nanalo ka, hihiyan ka, kaya pengen naman ako ng ganyan-ganyan. Hanggang sa makaipon ako ng 12 pesos, yun yung bayad sa 1 hour na internet. Yun pagko-computer ka. Ang ginagawa ko noon is to watch YouTube videos paano ko mapasa yung interview. Yung naaalala kong mga questions sa akin sa AGS, ay tinatype ko talaga siya sa YouTube para at least magkaroon ako ng idea paano ba talaga sasagutin tong mga tanong na to. So, naging ganun yung cycle ko hanggang sa, on my 5th attempt, hindi pa rin ako nakapasa doon sa AGS, pero closer na ako. Why? Nag-offer sila ng skill enhancement training. Walang bayad yon for 5 days. I grabbed the opportunity kahit wala naman ako makukuha. Kasi sabi nila, kapag pumasok ka dito sa skill enhancement training na to, mas malaki yung chance mong maging call center agent. So, ginrab ko siya hanggang dun sa natapos ko yung 5 days na yun, nakapasa ako. Doon na nagsimula yung telco account ko. Tapos, telco na yung naging account ko up until 2024. So, more than 11 years ako sa telco. Matagal. So actually ako din, since nga Ilocano nga, di ba? Tapos ako, matigas yung English ko dati talaga. Kasi hindi naman English yung first language mo talaga. I did that. Language proficiency training pa din. So, yung sa'yo 5 days, yung sa akin, I think 9 days. Kaya na-enhance din naman ng konti. Okay. Very, I can say na very resourceful ka and gustong-gusto mo talaga magkaroon ng future more than yung stereotype na galing ka ng provincial. So, I really love that. Now, let's talk about how did you transition to creating Bayaning Puyat Chronicles? Ito yung interesting part dyan. 2016, mga na ako noon, 3 years sa call center, nauso yung mga meme page sa Facebook. Picture-picture lang? Yung mga picture-picture lang. Alam ko yung, yung pinakasikat nun dati as yung Jose Rizal yung logo. I think it's Pepeng pinakamalupet. Yung pinaka-trending sa Facebook ng Pinas nung mga time na yon. And suddenly, biglang pumasok yung call center. Ito na si Leona ng Buhay Call Center Agent. Dati, hindi pa content creators ang tawag. Admins pa lang. So, kinuha kong admin ni Leona sa Buhay Call Center Agent. Supply ng mga ideas, ng memes and all. So, doon na nag-start. And sabi ko, gusto kong gawa rin ako ng sarili ko ng akin. So, 2 years after, gumawa ako ng page ko. It's called Thank You for Calling muna siya. Pero yun pa rin, post pa rin ng mga pictures. Wala pang videos, wala pang reels naman ng mga time na yun. So, binenta ko siya nung nagkaroon siya ng 70,000 likes. Ilang years yan? Or ilang 1 year. 70,000 likes? Nagka-70,000 followers ako. Kaso yung time na yun is nawalan din ako ng trabaho. So, kailangan kong makakuha ng income. Temporary. So, nabenta ko siya sa Koreano. Das ginawa nilang bentahan ng mga bug spray and all. Ngayon, tinitignan ko para sa ko, sayang tong page na to. Kasi gusto ko yung pangalan niya. Magkano siya binenta? 40K. Uy, malaki Uso din pa yan. bentahan ng page dati. Malaki din. So, thank you for calling yung pangalan. Tapos, sabi ko, gusto kong maggumawa uli ng bagong page. Tapos dito na pumasok si Bayaning Puyat Chronicles. Nag-start din ako sa page, sa mga story. Dati nagsusulat ako ng parang mga short stories. Kasi hindi uso talaga yung videos dati. Recently lang naman din siya. So, it's for a hobby lang talaga. I just like to create a platform na parang doon ko ilalagay lahat ng nangyayari sa akin sa call center. So, parang siya, parang diary ko lang siya online talaga. Not with the purpose na gusto kong sumikat. Kasi parang wala pa namang masyadong sikat nun sa Facebook. YouTube world yon, like 2020... 2018. Ay, 2018 pa. Oo, parang hindi pa mas more ang YouTube na content YouTube talaga. creators Kasi nagsisimula compared sa din yung Facebook. YouTube nila. Correct. Tapos ayun, hanggang lumaki na siya, hindi ko alam na namomonetize pala yan siya. Kasi nauso na yung videos and reels. Mahihain ako sa camera. Hindi talaga ako nagbe-video, kaya ako nag-story lang. Pero sabi ko, kumikita na sila ng dolyares dito, kailangan kong lakasan loob ko. Tapos yun na. Ginawa ko na siya career. Saan mo, so,
very relatable kasi yung lahat ng contents mo. Ako nakaka-relate din ako. So may mga agent na umiiyak, may mga galit sa supervisor, may mga anxiety, may mga inaatake ng anxiety habang nagko-cause, yung mga ganyan. Saan mo hinuhugot ng mga content na? Ako sa personal experience, I think 80% of my content ideas galing talaga siya sa experience ko as agent, as supervisor sa OM. Pero may mga iba na minsan na nagugulat pa rin ako na, ay, ganyan pala experience nila. So parang iisipin ko na lang, paano kaya kung sa akin to nangyari? I'll get the idea and then I'll post it online. Tignan natin kung may makaka-relate. And I can say na valid lahat ng experience ng call center kahit hindi mo pa siya naranasan, because sometimes we're just so lucky that we are in a good company, but some of our peers, wala sila sa ganon. So, yun. Okay. So, personal, and then you also get inspiration from the comments or yung mga issues na binibigay sa'yo, binabato sa page. Correct. Now, yung transition mo from the skits or from your experience, and then ito, focusing on supervisors, leaders, or yung mga new leaders, that's my favorite. How do you, or what gave you the idea talaga na ito yung gusto ko i-focus today? It's just a segment for a couple of weeks actually. Ayun lang yung plano ko doon, because bago ko umalis sa call center world talaga, nung pumapasok ako sa office, napansin ko, hindi naman sa lahat napansin ko na may mga leaders na na-hire ng medyo hilaw pa. Like, I get it na na-promote kayo because magaling kayo sa proseso, but sometimes what's lacking is the leadership skills. Doon medyo nagkakaroon ng imbalance So, hindi na balance yung lahat. Kasi ako personally, as the operations manager, nakahandle ako ng ganung supervisor na parang, yes, magaling ka dito pero hindi ka magaling maghawak ng tao. Like, lahat ng gusto mong mangyari, pasigaw, pautos, hindi yan magiging effective, trust me. I've been there, done that. Walang mangyayaring ganyan. So, I think it's just good na magkaroon tayo ng a little parang way or pathway with the supervisors na okay, mag-refresher tayo, ganito ang tamang coaching, ganyan-ganyan. So yun, I think it's about time na gumawa rin ako ng content for supervisors as well, because for the longest, nakafocus ako sa agents. Yeah. And I encourage everybody to watch those episodes kasi for me, kahit mga 4 minutes, ganyan, 3 minutes lang, it will help. Kapag pinagsama-sama nyo siya, tapos dun sa experience na yun, it will help you improve your competencies as a leaders as well. So, going back to dun sa... nawala. Going back to dun sa experiences natin as BPO heroes, sabihin na natin, BPO workers, sa tingin mo, Nikki, bakit kailangan i-celebrate ang BPO industry or BPO workers like us? Well, kailangan talaga siyang bigyan ng konting pansin because sobrang laki na nung stigma or the negative commentaries about call center world. Hindi po madali ang trabaho sa BPO world. Ang dami po namin kinakalaban, like the puyat, antok, stress, and all. Hindi lang po kami tagasagot ng tawag doon. Ang sabi ko nga dati, ang dami naming role. Pwede kami maging doktor, technician, customer service, lahat mathematician. Ang sakit po niya sa ulo minsan. So, hindi po biro ang trabaho namin. So, and I think walang maayos or marangal na trabaho ang dapat ibinababa. So lahat dapat is celebrate. If we are celebrating other workers, then BPO workers should be celebrated as well. Yeah. So thank you. At tama ka hindi lang thank you for calling yung laging ginagawa natin. Meron, within the call nga, meron kang nagte-technical, nagiging technical expert ka, nagre-research ka, di ba? Tapos, i-address mo pa yung emotions ng mga tao. So, let's go back to yung personal mo naman. So, from the journey na probinsyana, diba, to training your, from journey na probinsyana and then yung training ng first center mo and then go big dun sa bigger call center. Ano nang mga pangarap ang natupad?
Well, first is nakakuha ko ng apakaraming insurance. Kailangan natin yan. Yung mga St. Peter and all, para pag Sugi Bells ko, dami-dami pa naman sakit naglipa na ngayon. At least secured ka na. Second is, nabibili ko naman kahit paano, hindi pa lahat, but kahit paano yung mga gusto kong gawin. Yung mga bagay na parang ini-imagine ko lang dati is, nakukuha ko naman na siya paunti-unti. And I'm dreaming for more, and I hope that yung tadhana is naka-align sa akin in the next coming years. Bata ka pa naman. Oh, Ilan taon true. ka? I'm 29 years old. Bata ka pa, Diyos ko, bata ka pa. Marami pang mangyayaring magagandang bagay sa buhay mo. So meron ako, naalala ko lang, no? Meron tayong laging nakikita pag holiday, yung long weekend, di ba? Yung mga probinsyano, ganyan, katulad ko, di ba? Umuwi ng probinsya. Tapos sasabihin nila, eto na yung celebrity. Ito na yung artista. sa probinsya, dito na naman, ganyan. Nakaka-uwi ka pa ba ng summer? Hindi, at hindi ko na siya pinangarap because sobrang parang bangungot kasi yung nangyari sa amin doon. Sobrang hirap na we experience na hindi kumain 3 straight days. Na iiyak na lang kami ng nanay ko because walang laman yung sikmura namin. So parang pagbabalik ako doon, bumabalik lahat ng mga alaala. Tapos wala na rin kaming bahay doon kasi nga pinagkaisahan. Basta mayroong mga family problems and all na inangkin yung mga lupa. So parang it's not safe for us na to go back there. So parang okay na kami here. Bakit pa uwi doon? Wala naman na rin kami halos na kamag-anak talagang totoo. So dito na lang. Kung gusto mag-travel or magbakasyon, sa ibang lugar na lang. So kasama mo na yung mga parents mo, family mo? Yes, napauwi ko na sila lahat dito. Di ba? At least ikaw, nakaahon na kayo talaga, di ba? What do they tell about you? Yung parents mo? I'm pretty sure very, very proud sila. Well, meron kami mga family problems, hindi naman nawawala. But bago mangyari yung mga ganon is, they're so thankful na eto ko, kasi sa magkakapatid ako yung medyo umangat-angat ng kaunti. Umalis dun sa parang matrix na hanggang dito lang tayo, na hanggang ganito lang kayo, wala na kayong mararating sa buhay. Kasi yung sa mga magulang ko din, parang they did not dream big para sa amin. Hindi niya pinangarap na ma-fulfill ko yung parang pagiging teacher ko. And also, doon ko na-realize na kung sino yung palaging nakapalibot sa'yo, ang laki ng impluwensya nila. So if you will just be surrounded by people na ang pangarap nila is hanggang ganito lang, hindi malayong mangyari na yung pangarap mo hanggang dyan na lang. So if you want to go big, go with big people. So ganun yung parang gusto ko sa buhay or my standpoint in life. Gusto ko yun. And I hope maraming makarinig niyan na you're not just limited to this, di ba? Yung mundo malawak. So marami tayong pwedeng gawin. So we're really inspired about this sit-down interview with you, Nikki. Let's go to the moving forward piece, 'di ba? Ano ang survival tips mo para sa mga bayaning kuya? Well, mahirap siya, but work-life balance. Ang gawain ko dati is kapag trabaho, kapag outside na ng trabaho, wala tayong gagawing trabaho. But ang big factor nito is sa mga leaders, nagsisimula. Kaya ako, nung nag-OM ako, ang palagi kong paalala sa mga supervisors ko, if you want your rest day to be respected, respect your agent's rest day as well. Kahit gaano pa kabagsak or kataas yung performance, walang magme-message during off about performance or about anything else. Or, if possible, wag nyo nang yayain yung mga agents nyo na lumabas tayo sa weekends kasi 5 araw nyo na silang kasama. Tapos kukunin nyo pa yung natitirang 2 araw nila. So, doon kasi nawawala ng work-life balance. Parang sa inyo na lang umiikot yung mundo ng mga ahente, which is really not good. Kahit naman tayo mga supervisors, ayaw nating biniberang tayo ng mga OMs natin kapag Sabado or Linggo or kapag rest days natin. So, work-life balance. Trabaho, pahinga. True. Respect everybody's time. Correct. Diba? Out of all the videos na inano mo naman, na pinost mo, anong pinaka-favorite mo? Or let's say, ano yung pinaka-relatable? Or totoong nangyayari? Ang dami kasi. Pero siguro sa totoong nangyayari, I would just like to share yung parang story nung agent ko during pandemic times. And I hope this will touch
the minds of the supervisors and leaders na sometimes yung iniinda ng mga agent natin, parang simple lang pero hindi. Though mabait ako sa mga ahente ko and all, there was a time na itong agent na to is nagre-reklamo na siyang sumasakit yung siya niya. Sabi ko, sige, clinic ka, ganyan-ganyan. Tapos parang nagkakaroon ng pattern na every Friday or parang thrice a week nagkakaroon ng gano'n. Hanggang sa mapunta na lang kami ng work from home and all. Tapos one night, nabalitaan ko na lang na may cancer na pala si kuya mo. It's stage 4. Sabi ko, ano nangyari dyan? Di ba parang sakit-sakit lang yan ng tiyan? Sabi niya, opo pero nagpa-check up kami, cancer na pala siya. Until dumating yung time na hindi na kinaya ng katawan is namatay si agent. So, todo iyak ko no kasi parang tinuring ko yung kapatid. Sa lahat ng agent ko is parang siya yung nasusumbungan ko ng problems and all. So ngayon, it made me realize na sometimes you really have to measure and put a balance na kapag si agent nagsabing may sakit. Just go, check all the patterns, check mo yung trend, lahat, kasi mamaya, either sobrang seryoso niya na, tapos si agent mo is, hindi niya lang binibigyan ng priority. Baka malala na pala siya. Late na tayong makapag-address and all. So, health is very important. So, hindi rin na kasi, ang nangyayari kasi ngayon kapag may employee na nagsabing, hindi ako makapasok, may sakit ako, papapasukin o mag-half day or mag-ganyan. But check agent's welfare as well. Hindi naman sinasabi lahat payagan nyo and all. So, pero dito papasok yung pagiging supervisor mo, kung gaano ka kabilis yung mata mo and pagbasa mo ng mga trends ng mga agent mo, kung lagi ba siyang uma-absent ng ganito. Kasi may ganyan din akong agent before na uma-absent siya every third Friday of the month. Sabi ko, absent to every third Friday of the month? Kasi daw may dysmenorrhea daw and all. Pag emi ko pala is, ganun pala, pumupunta siya sa family niya para magbakasyon. So, kailangan marunong tayo magbasa ng data ng mga agents natin as well. Ano yan? In the process, those are early warning signs. Correct. No? Pero one thing that I'm learning from this conversation, Nikki, is yung early warning signs kasi right now, ginagamit natin siya para makita yung trend at ano pa yung pwede nating gawin para mapapasok yung agent. I didn't realize na yung early warning signs, pwede mong gamitin para to be more caring dun kay agent. Correct. Kasi dun sa situation mo, hindi na-realize ni agent na may ganun na pala siya. Yes. Diba? Pero pwede nating i-trigger yun. Correct. Na magpa-check up ka na, yung mga ganyan. Actually, yun nga yung naging way namin noon. Kasi sabi niya, papahinga lang uli ako, coach. Ganun. Sabi ko, pahinga na naman. Hindi ka na magpapahinga. Sabi, hindi na kita papapasukin kapag wala kang medical certificate. Dapat fit to work. And hindi lang yung kinukuha sa clinic. Kasi merong mabilisang makakakuha ka ng med cert. Gusto ko dito ka sa hospital na ito magpa-check up. Lahat ipa-check mo. Tsaka mo ako balikan. Kasi hindi pwedeng absent ka every time na ganito. Tapos, ang hihingin mo lang sa akin, pahinga. Walang medical na nangyayari. So, magpa-check. Pag-check, ayun na. How's the Cancer. agent na? Or may contact pa rin ba kayo? Yung family niya, yes. But the agent already died 2021. So, iniyak ko yun kasi nasa shift pa ako noon. Tapos, ang epic kasi doon talagang story na yon because dahil magkaibigan na nga yung touring naming dalawa is yung malapit na pala siyang ma-dead, tumawag yung asawa. Sabi niya, Nick, pwedeng kausapin mo si ganito kasi parang ikaw na lang inaantay niya. Tapos, yellow na kasi si kuya eh. Humihinga pa siya pero hindi na siya kumakain for 3 days. Sabi ko, pahinga ka na kasi kung hindi mo na kaya, ang sakit mo na sa mata panoorin. Tapos that moment, sa call na yon, nalagutan talaga siya ng hininga. Kaya sabi ko, Diyos ko, ang iyak ko nun, grabe, ang lalala talaga ng iyak ko nung araw na yon. Parang di ako nakapag-focus for 1 week. Tapos pinuntahan ko siya sa Bulacan. Ayaw ko nagta-travel talaga sa lahat. Pinuntahan ko siya sa Bulacan, tapos ayun, parang pinag-pray ko na lang siya. Wala naman na tayong magagawa. Pray na lang talaga. Na I hope he's in a happy place na. Correct. Diba? Tama naman. Marami na tayong napulot dito sa conversation na to today. Pero ano yung advice mo? Ano yung gusto mong sabihin para sa mga bayaning puyat? Second is, para sa mga nagnanais na sumali sa BPO industry or mag-apply sa BPO industry. Una, doon sa mga gustong pumasok sa call center or sa BPO industry at sobrang dami yung hesitation, I would say, don't be afraid to try. Subukan yung pumasok. Kung clouded na yung judgment nyo na walang career growth dito, nagkakamali po kayo because there are trainers, there are leaders,
operations manager, senior operations manager, director na nag-start lang din sa pagiging agent. So career growth, meron at meron po sa BPO. At hindi siya dapat ibinababa because marangal po siyang trabaho at hindi siya madali. Para naman doon sa mga current BPO employees, kailangan natin pagtibayan ang loob natin, pahirap ng pahirap yung mga nai-experience natin sa trabaho natin, sa work and all. But stay strong, kapit, kasi bayani nga tayo, bayaning puyat. So, thank you so much also doon sa mga pagsusumikap nyo. I know that behind those headsets is a story of you fulfilling your dreams for your family and for yourself as well. So, I'm proud of every bayaning puyat. Thank you. And uulitin ko ulit, really happy, really inspired by your story. Not just as a supervisor, as a content creator, pero yung pinagdaanan mo sa buhay. Maraming makaka-relate dyan. So Nick, thank you so much for gracing us with your attendance today. Thank you so much as well for inviting me. It's been a pleasure. Actually, first time ko mag-attend ng ganito. Thank you dahil kami yung inuna mo. So yon, for the books na tong interview na to, ilang beses ko na naman ito papanoorin. Thank you. Maraming salamat. Very inspiring and very moving yung story. So just like me, I'm inspired with the stories that Nick shared through this sit-down interview. If you are inspired and moved and you wanna do those survival tips that Nick shared, don't forget to like, subscribe, and follow all of our social media accounts. You will catch the full episode on our YouTube channel. So please, thank you so much for all your support. Bye! Bye!